Ayan na, welcome to Antipat's Reaction Channel. Kung meron nanonood, kaway-kaway sa mga antipatika at antipatika, shoutout sa inyo. Kung wala naman, edi better luck next time tayo. Ayun nga mga antipats, yung issue ni Erich ay natatabunan na. Hindi din ako gumawa ng video kasi madami na nag-react. Saka sinagot naman na ni Madam Maharlika si Sir. Saka ayun nga, panis na yung usapin. Pero kanina nung pinanood ko, first time kong panoodin yung full video ng pagsagot niya. Ayun, hindi naman niya sinagot talaga kung ano yung issue na pinupukol. Tinatry pa rin niyang i-divert yung issue. And ayun, pag-usapan natin, gawa na tayo ng first reaction video natin. Bago ang lahat, disclaimer lang po muna, ako ay hindi professional at eksperto sa larangan ng politika at vlogging. Ako ay isang ordinaryong maritas na hindi na makatiis sa mga iyakan, nawaan at kawalang hiyaan na nangyayari sa gobyerno. At syempre, sa social media na rin. Kaya eto, So magsalita makinig na ko kayo ha, yung mga vlogger, yung mga kung ano-ano mga basher at nagtotroll. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po ako. Undocumented alien. Undocumented OCW. O in fairness sa akin, Mr. Erwin Tulfo, proactive siya sa pagsasabi na gumawa siya ng illegal. O, loud and proud. TNT ako. Yan. Matapang. Diba? Kasi, guys, hindi naman yun ang issue sa citizenship niya. Yung pagiging Amerikano niya actually, panis na usapin na yun, diba? Ang issue nitong huli, hindi naman pagiging TNT niya. Ang issue, yung na-make siya ng birth certificate kasi si Madam Maharlika ay naglabas ng dokumento tungkol dyan. At wala naman nabanggit tungkol sa pagiging TNT niya. So, siya na ngayon na nagsasabi na TNT siya pumunta sa Amerika. Intention niya pumunta doon, magtago at magtrabaho. Kasi daw po, mahirap siya at kailangan niyang mag-provide para sa pamilya niya. So, pakinggan pa natin kung ano sasabihin niya. Kaya nga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan ng immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon, Aljo. Kaya ng mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Wait lang. Ayun, pag-usapan nga muna natin, bukod po sa naawa kayo, dapat din po makaramdam kayo ng, alam niyo yun, yung makonsensya. Kasi itong mga kababayan natin, na mga hindi makalabas, kahit may legal silang documents, pero na-offload. Kaya po ganyan, sir, kasi dahil sa imahe na ipininta nyo, kayo pong mga nauna na TNT, alam ko, ginagawa nyo yun para sa pamilya nyo, lahat naman ng OFW. Kahit naman kaming naiiwan dito, nagsasakripisyo para makapagbigay ng ginhawa sa mga anak, kapatid, magulang, diba? Pero, the point is, kapag umalis ka ng bansa, dala mo ang bayan, dala mo ang dangal ng bawat Pilipino. Pagpapakilala na ginawa nyo po sa mga Pilipino, na tayo, mahirap at gagawin natin ang lahat kahit pa illegal para lang makapasok sa bansa ng may bansa. Kayo po ang isa sa dahilan kung bakit ang mga Pilipino sa airport pa lang hinuhusgahan na nagagawa ng hindi maganda. Yun po yun. Sana bukod sa maawa kayo, makonsensya din po kayo. Maraming nawalan dahil po sa sarili nyong ambisyon. Yun po yun. Okay, tuloy. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Sir naman, anong gusto mo? Luwagan ng immigration? Yung pagpapalabas at pagpapapasok ng mga tao? Dahil gusto lang yan magtrabaho para may ipakain sa pamilya nila doon sa kung saan man sila nanggaling. Ganun ba? Mr. Tulfo, isa ka pong opisyal ng gobyerno. Isipin mo maglalabas-pasok ang mga tao dahil lang sa iniisip mo na wala namang gagawing masama yan. Kilala mo ba lahat ng mga yan? Para sabihin mong walang kabalbala na gagawin yan? Hindi ba? Hindi ba tayo aware? Meron din po yan negative implications sa mga taong gagawa niyan. Unang-una po,
uso po ang human trafficking. So kung ikaw ay TNT, malamang sa malamang hindi mo i-declare ang identity mo, hindi mo i-declare ang tirahan mo, hindi mo i-declare kahit na ano tungkol sa sarili mo. Magsisinungaling ka. Bakit? Kasi kung hindi, mahuli ka ng immigration. At yung mga yan po ang target ng mga human trafficker. Pag ikaw ay kinidnap nitong mga sindikato na to, ang gagawin sa'yo, gagawin kang alila. Pagagawin ka ng mga illegal na bagay sa mga scam o kaya pagbibitbitin ka ng mga droga, ay gagawin kang slave. Diba? Kasi undocumented ka eh. Paano ka tatakbo sa gobyerno? Diba? May takot ka na mahuli ka ng gobyerno. Kaya ikaw, kumbaga, easy target ka para sa mga kriminal. Kahit mawala ka, hindi alam ng kamag-anak mo kung paano ka hanapin. So, yun Mr. Tulfo, hindi po simpleng bagay ang usapin ng imigrasyon. Kaya po, sa mga gustong bumoto kay Mr. Tulfo, sana pag-isipan nyo kung talagang iboboto nyo si Mr. Tulfo. Kasi it's either na hindi siya aware kung anong importansya ng batas, o siya yung tipo ng tao na kapag pabor sa kanya, babaluktutin niya ang tama, gagawin niyang mali, ang mali, gagawin niyang tama. Ang batas, paglalaruan. Kaya po, hindi ko sinasabi na yun siya, pero base sa kung paano siya magsalita, medyo kailangan natin pag-isipan kung ano ba talaga ang intensyon ni Mr. Tulfo, saka kung ano talaga ang kanyang personality, yung values na meron siya. Makabubuti ba para sa atin o hindi? Pero ako personally, hindi ko siya iboboto. Hindi ko sinabing huwag nyo rin siyang iboto, pero pag-isipan nyo, boboto kayo ng tao na tinetake lightly ang batas. 'Di ba? So isip-isip din. Tuloy. Marami po kami nung 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n, ng mga... Napansin nyo ba yon? Sasabihin niya sana birth certificate, pero pinigil niya yung bibig niya. Kasi siguro alam niya, yun yung issue na mainit patungkol sa kanya. Kung na may ng birth certificate, bumili, or basta hindi ka nagsabi ng totoo at maling information ang dineclare mo sa birth certificate mo, illegal po yan. driver license, social security, birth certificate. So, gagawin mo lahat ng diskarte, may Aljo, para makakuha ng trabaho. Ngayon, sige, pag-usapan natin yung issue. Sinasabi ni Madam Maharlika na eto nga si Mr. Erwin Tulfo nag-commit ng identity theft. Kasi nga, imbes na Erwin Tulfo ang ideklara niya from Tacloban, Leyte, ang idineklara niya nung nag-apply siya ng citizenship para ma-approve, sinabi niya na siya ay si Erich Sylvester Tulfo. Hindi ko sigurado kung may identity theft na naganap kasi for identity theft, dapat ninakaw mo yung identity ng isang tao. So, hindi natin alam kung may nag-e-exist talaga na Erich Sylvester Tulfo. Kasi kung wala, hindi ko alam kung mako-consider yon as identity theft. Pero still, kahit wala nag-exist, kung pineke niya yung birth certificate niya, ibang dineklara niya, that's fraud. It's a fraudulent act and it's against the law. Yan naging mainit na usapin din dito sa Pilipinas, yung pamemeke ng birth certificate ng mga Chinese para makakuha sila ng citizenship as Filipinos. 'Di ba? Ang daming ang galit na galit dyan. Madam Risa Hontiveros, ang sabi niya kay Tony Yang, kasi ang sinabi ni Tony Yang nung tinanong siya bakit niya ginawa yon, yung pamemeke ng identity at pamemeke ng birth certificate, ang sabi ni Mr. Tony Yang, para magnegosyo. So sabi sa kanya ni Madam Risa, ginamit mo lang ang bansang ito para magkapera. Yun mismo. You've been deceiving this country. Yun ang sabi ni Madam Risa kay Tony Yang. Now, sa tingin ko, yun din ang sasabihin ng mga Amerikano kay Mr. Erwin Tulfo sa ginawa niya. Ginamit niya ang bansang Amerika para magkapera at niloloko niya ang Amerika. So, yun po yun. Kaya, ito naniniwala ako dito Niisip ko nga baka ikaw ang pinatatamaan or sinasabihan ni Risa Hontiveros.
na you're only Filipino when it benefits you. Kasi dahil malaki ang benepisyo sa Amerika, gusto mong pumunta sa Amerika. Nung lumaki yung mga anak mo, napakinabangan mo yung benepisyo ng Amerika, nag-decide kang umuwi ng Pilipinas. Don't tell me na bumalik ka sa Pilipinas para lang tumulong sa bansa natin. 'Di ba? Bumalik ka sa pagiging journalist mo. Ang benefit pa rin is sa'yo. Kasi aside from kumita ka, you're able to do what you wanted to do. 'Di ba? Yan ang alam mong gawin. Kaya ginawa mo, malay ko kung yan pangarap mo. So, sa paggawa mo ng bagay, nag-benefit ka, naging masaya ka, na-fulfill mo kung anong gusto mong ma-fulfill. Dahil ngayon, mukhang malaki din naman ang benepisyo sa pagiging empleyado ng gobyerno, opisyal ng gobyerno, nasa gobyerno tayo. So, sabi nga ni Risa, you're only Filipino when it benefits you. Skip na ho natin kasi kukwento lang naman niya yung mga trabaho niya na nagmilitar siya, ganyan, hanggang nadala niya yung mga anak niya papunta ng Amerika. So, skip natin. So, ito nga yung ginawa ko by Aljo. Oh, ngayon, kine-question ako ng mga ilang mga vlogger, kine-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po, sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin, walang kredibilidad, walang integridad. Kung Mr. Tulfo, kung ang tinatanong mo, kung yung pagiging TNT mo ba dahil sa gusto mong tumulong sa pamilya mo sapat na basihan para ikaw ay hindi makapagsilbi o i-disqualify. Kung karakter ang pag-uusapan, masasabi kong hindi yun sapat na basihan for disqualification kasi kapag ganon, very subjective kasi ang tingin natin sa karakter ng isang tao, 'di ba? Pero kung yun sapat na basihan para ang mga tao mag-isip-isip kung iboboto ka ba o hindi, yun po sapat na dahilan, sobra-sobra pa. Kasi kung ano ang karakter mo bilang tao, yan ang dadalhin mo kapag ikaw naupo sa gobyerno, hindi ba? Kung ikaw magnanakaw sa personal mong buhay, malamang sa malamang, pag upo mo, magnanakaw ka rin sa gobyerno. Bakit hindi? Nandun ang pera. Kung ikaw weak sa mga temptasyon, malamang sa malamang, yun din ang karakter mo pagpasok mo sa gobyerno. Hindi ba? So kasi tayo, yung mga nangyari sa test, yan ang makakapagsabi kung anong karakter meron tayo. Kasi di ba nga sinasabi natin, na ang tao malalaman mo kung anong values, kung anong character ang meron yan kapag narating na niyan yung rurok ng tagumpay or kapag bumagsak na yan. Doon mo malalaman. Pipiliin ba niyan na maghirap at gumawa pa rin ng tama kahit walang nakakaalam or walang nakatingin? That's integrity. Or pipiliin ba niyan na sirain ang kredibilidad niya para lang siya ay makaahon muli? Gumawa ng mas mabilis para hindi na maranas ang lahat ng hirap na kailangan niyang harapin. Kumbaga, depende yan sa desisyon mo sa buhay. Lahat tayo dumadating sa punto na bagsak tayo, pwedeng financially or emotionally. Ngayon, nasa sa atin kung paano natin i-handle yung mga bagay-bagay. Hindi tayo magkakapareho ng paraan sa pagresolba ng mga problema. Yung iba na nanatiling totoo all throughout sa kabutihan na meron sila. Pero marami dyan bumibigay. Mas gugustuhin nila na gumawa ng mali dahil sa tingin nila, yun ang mag-yield ng mas mabilis. Kumbaga, yung mga matutuwid na tao, pinili maglakad, mag-jeep. Ikaw, sir, yung sa desisyon mo na mag-TNT ka, ang pinili mo, mag-MRT, sumakay ka pa ng eroplano, di ba? Para mabilis. Yun. Yan ang dadalhin mo pag upo mo sa Senado. Kung manalo ka, di ba? Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Hala, Erich Sylvester Tulfo, nanghihikayat ka pa? Na kesyo swerte sila, na maraming bansa silang pwedeng puntahan at mag-TNT sila? Okay ka lang? Ay, naku talaga sinasabi ko sa inyo, pag-isip-isipan nyo yung pagboto dito. Naku, alam mo ang problema kasi, imbis na aminin mo kung ano yung nagawa mong mali, total booking ka na, alam na ng mga Pilipino, ang pinagagawa mo, inamin mo na naman sa US government, inamin mo na rin sa gobyerno. Sa mga Pilipino mo na lang itinatago yung pamimiki mo ng
birth certificate, 'di ba? Bakit natatakot ka? Sabihin sa'yo ni Tony yan, sabihin sa'yo ni Alice Go na bakit pag si Erwin Tulfo, dakila, pag kami walang hiya. O, 'di ba? Ba't ikaw pwede mong gawin 'yun? Pero yung mga Chinese na pumunta dito, galit na galit tayo, hindi ba? National security threat sila. Pero ikaw, bayani ng pamilyang Pilipino, hindi ba? So, yun na nga. Mas maganda siguro kung inamin mo na lang lahat. Shinare mo kung ano yung mga naging experience mo, yung pros and cons. And then, bilang taong gobyerno ka naman, sana nagbigay ka ng ideya kung ano ang dapat gawin ng gobyerno para masolusyonan itong gawain na ito ng mga Pilipino at yung problema nga ng mga TNT ng mga kababayan natin na tago ng tago. Ano ba ang pwede nating tulong na ibigay sa kanila para sila ay maging legal? Kung po pwede, doon sa bansa kung nasaan sila. Yung mga natatakot at gustong bumalik dito pero hindi alam kung papaano dahil matagal na silang TNT, ano ba ang dapat gawin ng gobyerno? Ano ba ang dapat gawin ng pamahalaan para yung mga kababayan natin magstay sa Pilipinas, hindi na nila i-risk yung sarili nila at yung pamilya nila para lang kumita ng pera. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano magiging walang integridad? So, kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad. Paano kapag kakatiwalaan ng tao kung gagawin mo ang lahat kahit illegal para lang makuha ang gusto mo? Paano kapag kakatiwalaan ng mga tao kung hindi mo kayang magsabi ng totoo? Paano kapag kakatiwalaan ng tao at bakit kapag kakatiwalaan ng tao kung wala kang respeto sa batas? At ang ina-applyan mo posisyon sa gobyerno. Wala naman ako nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino-Amerikano. Hindi po ako nagnakaw doon. Hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Wala po akong kaso ni isa dito sa panluloko, pagnanakaw. Wala po akong in-scam na Pilipino. At pag bali-baligtarin mo man ang mundo o kung ikaw man ang magtatatumbling kahit anong gawin mo dyan na bali-balintong, illegal ay illegal. At yung pagnanais na bigyan ng magandang buhay ang anak nyo, hindi po yun, excuse para gumawa ka ng labag sa batas. Kasi kung ganun din naman, bakit pa tayo may presinto? Diba? Di sana yung mga kriminal, sabihin lang nila sa pulis, sir, nagnakaw ako, nang hold up ako, nanaksak ako, nang snatch ako. Kasi meron akong anak na kailangan kong pakainin. Nagtatrabaho lang ako, sir. Pakawalan mo ko. Hindi ako kriminal, isa akong bayani. Diba? Kung ganun lang rin naman, tanggalin na lahat ng kulungan. Yun. Sa usapin naman, Mr. Tulfo, na wala kang niloko, wala kang nilabag na batas dito sa Pilipinas, hindi tayo sure dyan. Hindi ko sinasabi na may ginawa kang something nga. Kaya nga sabi ko hindi tayo sure dyan kasi wala naman tayong alam. Medyo mahaba-habang usapin yan para mapatunayan na wala talagang kahit na anong hokus-pokus. Wala mang sa malamang magbubuklatan ng kayamanan yan, diba? Kasi may mga bali-balitang kumakalat. Yung napakalaking increase sa inyong yaman, hindi daw po maipaliwanag kung ang pagbabasihan, kung ano yung diniklara nyong income sa BIR. Kasi malamang kung maliit ang diniklara nyo sa BIR, maliit ang buwis na binayaran nyo, maliit din ang income nyo. Pero, ito sabi lang naman, di umano. Sabi ni Madam Maharlika, di umano. May nagsabi din sa kanya na mga kapitbahay nyo na yung asawa mo daw po, bumili ng bahay worth $1.5 million cash. So, kung legal o hindi legal, hindi natin alam kung may nalabag bang batas dito. Pero kung ang usapan naman, kung may nilabag kayong batas sa Amerika, wag nyo pong sabihin wala.
Dahil magagalit ang mga Amerikano, ang pagkuha ng hindi talaga nararapat sa iyo ay pagnanakaw. So, yung fact na nameke ka ng birth certificate mo, makakuha ng benefits sa Amerika, ikaw na nagsabi kanina, maraming benepisyo na nakuha kayo. Libre eskwelahan, may social security benefits, yung mga pensyon, bilang pumasok ka sa militar, malamang malaki ang natanggap ng asawa mo. Kahit na yan ay pinagtrabahuhan mo, originally, it is not due to you. Yung spot na yan sa militar, hindi yan para sa'yo. Dahil ang mga benepisyo, ang mga trabaho, ang mga pribilehiyo na mga natanggap mo at ng pamilya mo ay hindi para sa'yo, yan ay para sa mga legitimate na US citizen. Hindi ka po legitimate kung nameke ka. So, ibig sabihin, kinuha mo ang benepisyo na dapat sana ay pinakinabangan ng legitimate na American citizen. Kaya hindi po masasabi na wala kang niloko, wala kang iniskam, wala kang ninakawan. Dahil yung pagsisinungaling nyo lang po, pamimeke ng birth certificate para makakuha ng US citizenship, makakuha ng social security, ng driver's license, yun po ay pagsisinungaling pang-i-scam po yun at pagnanakaw po yun. Mabuti pa po, kausapin nyo yung mga Amerikano, yung mga lehitimo Amerikano, yung hindi mo kaibigan ha. Saka nyo sabihin sa kanila yan. Alam nyo ba kung gaano sila ka-sensitive? Yung mga legal nga na trabaho na binibigay sa mga Pilipino through BPO, nagagalit ang mga Amerikano, sinasabi nilang ninanakawan sila ng trabaho. E di lalo na yan, illegal. Bakit hindi sila aalma? Saan ba galing yung ibinibigay na benefits? Galing yan sa buwis na binabayaran ng mga Amerikano. So, sa pagkuha mo ng benefits illegally, nanakaw mo ang tax na ibinabayad ng mga Amerikano. Plus, nakawan mo ng oportunidad kung sino man Amerikano na dapat nag-take ng spot mo at nag-take ng benefits na natamasa mo. Ganon din naman sa mga Pinoy. Yung pagti-TNT mo po, yung contribution mo sa pagsira ng imahe ng mga Pilipino, kaya nahuhusgahan ng mga Pilipino, ang ninakaw nyo po doon ay yung opportunity sa mga Pilipino na sana nakapasok or nakalabas ng bansa at nakapasok sa ibang bansa nang wala sanang panghuhusga at wala sanang problema na pag-offload sa kanila or kung ano man pagdi-discriminate. Wala sana, kaso wala eh. Sinasira nyo na yung imahe ng mga Pinoy. Kaya yung opportunity para sa atin ay lumiit ng lumiit. Kasi malayo pa lang hinuhusgahan ng mga Pinoy. Kung kredibilidad naman at integridad, nung nag-decide ka na umalis ng bansa, pumunta sa Amerika para mag-TNT, nawala na yung integridad mo eh. Nakakalungkot siguro kung buhay po ang ama nyo, dahil sinabi nyo matuwid ang ama nyo, malamang malulungkot yung ama nyo kasi mukhang hindi mo po na-absorb yung magagandang pangaral sa inyo at yung katuwiran ng ama mo, yung values na itinuro sa inyo. Ba matutong mamaluktot sa maikling kumot. Yan. Mukhang hindi nyo po na-absorb, sir. Sa naghangad kayo ng sobra-sobra, pati yung illegal na bagay, pinasok nyo. So, nasa ng integridad doon? Hindi nyo pwedeng isisi sa kahirapan yan. Kasi nag-anak ka ng marami, 10. 10 kayong magkakapatid. Alam mo kung gaano kayo kahirap nung time na yun, kung gaano nahirapan ang mga magulang mo. Bakit ka nag-anak ng 10 pa? Tapos isisisi mo sa kahirapan yung paggawa mo ng illegal, sir. Mali po yun. Again, ang illegal ay illegal. Kaya wag nyo pong sabihin, wag kayong magalit kung sinasabi ng tao na wala kayong kredibilidad, wala kayong integridad. Ngayon, kung kayo ay hindi dapat umakbo, siguro kahiyaan na lang. Saka, sir, kita mo nga huling-huli na kayo. Nagsisinungaling pa kayo. Sinabi nyo pang wala kayong kaso, wala kayong niloko, kung ano man, wala kayong in-scam, di kayo nagkaroon ng kaso or whatever. Nagkakaso nga kayo, di ba? Ng libel. Tapos ayan, huli kayo sa ginawa nyong kalokohan sa pag-obtain nyo ng citizenship nyo. Anong ginagawa nyo? Nagtuturo kayo. Pati si Madam Maharlika gusto mong pauwiin dito, benta yung yaman nyo. Sir, ang mga OFW po natin, kahit hindi sila umuwi dito, yung ipinapadala pa lang nila dito sa Pilipinas, isang napakalaking tulong po yun sa atin. Kaya nakasurvive tayo ng pandemya dahil sa mga OFWs. Kaya
Huwag niyo pong i-undermine yung tulong na ginagawa ni Madam Maharlika, yung pagsasalita niya, pagbubuwis niya ng buhay para lang maisiwalat yung mga dapat maisiwalat sa panahon na wala nang matatakbuhan ng mga Pilipino dahil lahat na lang ay sinungaling sa gobyerno, pati ang mainstream media. Ang mga vloggers na lang inaasahan ng mga mamamayang Pilipino. At yung mga vloggers na yan, kagaya ni Madam Maharlika, ay binubuwis nila yung buhay nila para lang magawa ang pagsisiwalat ng katotohanan. At huwag niyo pong pigilan, karapatan po niya yon at karapatan din po namin malaman ng totoo. Ayun, saka wala po kayong pakialam kung malang antipara niya at nakapang-asawa siya ng afam. Buhay niya yun. It's none of your business. Napaka-petty po. Wala na ba kayong ibang masagot sa kanya? Yun na lang. Hindi po kasi maganda bilang opisyal kayo ng gobyerno na sana i-share nyo, inamin nyo, huli na kayo eh. Inamin nyo, inaamin ko. Isa yung parte ng nakaraan ko, pineke ko ang birth certificate ko at nagkamali ako. 'Di ba? Inamin nyo kung anong pros and cons ng ginawa nyo, ano ang dapat matutunan ng mga Pilipino at dapat nagsangguni kayo kung anong ang pwedeng itulong ng gobyerno para maiwasan ang ganitong problema dahil ito po ay magdadala sa kapahamakan ng ating mga kababayan. Sa pag-share nyo at pag-amin nyo ng maling ginawa nyo, kung ang ginawa nyo na lang, nag-suggest kayo ng magagandang ideya kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat na tulong na ibigay sa mga kababayan natin na naandun na, napasubo na, TNT na sila, anong assistance ang mabibigay ng gobyerno at dapat ibigay ng gobyerno sa kanila. Okay. Ang dami kong sinabi. Dito na lang muna tayo kasi pagod na tayo. At ang mga manok sobrang ingay na. So, sa mga antipatiko dyan. Till next time. Kung meron pa. Bye!